Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay magluluto tayo ng ginataang manok, yung nagmamanti-mantika na may papaya. Dito sa Israel ang papaya, hindi ordinaryong prutas na makikita mo sa mga tindahan. Sa 8 taon ko nga dito sa Israel, ay minsan na hindi ako nakakita ng papaya sa mga tindahan ng Israeli. At kahit nga yung ibang mga tao dito sa Israel ay hindi kilala ang papaya, katulad ng aking alaga na si Lola. At for today's video nga ay bigla ako napaluto ng ginataang manok na may papaya. Nang lumabas ako ay nakasalubong ko si ate na Pinay na may higit-higit na agala o trolley bag. Sabi niya sa akin ay baka gusto ko daw ng papaya, meron daw siyang dala na itinitinda. At ayan na nga yung papaya na binili ko. Isang peraso nga lamang sana ang aking bibilhin, pero sabi ni ate, 2 na daw ang aking kuhanin, kaya naman 2 na ang aking kinuha at mura lamang din naman. 15 shekel yan 2 peraso o nasa mahigit 200 pesos sa pera natin sa Pinas. Sariling tanim nga yan ni ate at bukod sa papaya ay meron pa siyang iba't ibang klase ng gulay na tanim. Merong kangkong, sitaw at malunggay at mga tanim niya yan doon sa ibaba ng building na kanilang tinitirhan ng kanyang alaga. Malapit lamang siya dito sa amin at ilang minuto lamang nalakarin papunta sa kanyang tinitirhan. At itinuro pa nga niya sa akin kung saan building sila nakatira ng kanyang alaga. Ang sabi pa niya sa akin kapag gusto ko daw ng papaya, sitaw, kangkong at malunggay ay pumunta lamang daw ako sa kanya. Ibibigay niya daw sa akin ng libre basta ako daw mismo ang kukuha dun sa kanila. Nagdadala din siya sa Tel Aviv at itinitinda niya kung saan marami mga Pilipino kapag araw ng day off. Ganun nga kasipag at kadiskarte ang mga Pilipino na kahit may trabaho na ay dumidiskarte pa din para may dagdag kita. Mayroon nag-online selling, live selling at yung iba'y nagtitinda at nagpapa-order ng mga lutong ulam at merienda. Mayroon ding mga nagmamasahe at naglilinis ng kuko, manicure at pedicure. Basta madiskarte at masipag at gamitin ang talento ay di kumikita ang kabuhayan at may dagdag kita. Eto nga't nagisa na ako ng sibuyas at bawang at konti nga lamang na bawang ang aking nailagay dahil ubos na ang aking bawang. At pagkatapos ay nilagyan ko na din ang pinitpit na luya. Eto nga din ang unang beses na magluluto ako ng ginataang manok na may papaya. Pagdating nga sa papaya ay una agad nating maiisip na lutuin ay tinolang manok. Pagdating nga sa tinola o kahit sa ginataan ay mas gusto ko yung native o Tagalog na manok dahil mas masarap at mas malasa. Ay nga nilagyan ko na din ng mga pampalasa, asin, paminta at konting betchin. Iba nga hindi naglalagay ng betchin sa kanilang pagkain, hindi naman masamang gumamit ng betchin basta wag lamang sobra. At ako naman ay hindi din eksperto sa pagluluto at ang aking niluluto ay base lamang din sa aking nalalaman. Dito sa Israel hindi uso ang fresh na gata, kaya naman gata na lamang na nasa lata ang ating gagamitin. Coconut cream nga ang aking ginamit at hindi ko nga din inilagay lahat, yung parang naging sabaw na. At sa mga lutuin nga ay mas masarap lalo kung fresh na gata ang ating gagamitin. Hinalo-halo ko nga lamang para kumalat yung gata at hayaan lamang natin hanggang sa kumulo. Inilagay ko na nga din yung papaya at hayaan lamang natin na maluto hanggang sa lumambot din yung papaya. At nang kumukulo na ay naglagay naman ako ng 2 kutsara ng suka. Ay paluto na ang ating ginataang manok at hinayaan ko lamang na maluto hanggang sa medyo maging malapot ang sabaw. At ayan at ready na ang ating ulam sa pananghalian, ginataang manok na may papaya. Madali lamang lutuin yan kaya naman subukan nyo na din at siguradong magugustuhan nyo. At pagkatapos kong magluto ay nagready na din ako ng pagkain ni Nilush. Kamusta? Mabuti? Kain tayo! Kain tayo! Kamusta's mabuti? Kain tayo! Kamusta's mabuti? Kain tayo! Bete, aba Nilush! Ano ka? Lihat-lihat. At ayan naman ang pagkain ni Nilush para sa kanyang pananghalian, kusemet o buckwheat, gefilte fish at mashed potato. At syempre ang kanyang salad na niyadyad na pipino at kamatis na nilagyan ko lamang ng konting asin na pampalasa. Hindi ko na nga sila pinakain ng ginataang manok dahil merong gata at hindi sila sanay sa pagkain na merong gata. Lalo na si Lola na isa sa kanyang mga problema ay ang kanyang tiyan. Ay baka pag kumain ng may gata ay masisi pa ako pag sumakit ang tiyan. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at shoutout time na muna tayo. Shoutout po sa relatives ni Irene Pane sa Bancoro, Nagcarlan. Shoutout po kay Judy Les Pedilla ng New Zealand. Shoutout po kay Joan Bautista ng Hong Kong. Shoutout po kay Atina Jazz Namotes ng Siargao. Shoutout po kay Mel Becerra ng Buena Vista, Guimaras. At shoutout po kay Daisy Amerol. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!